ang bilang po ng bagyo na yumanig sa ating bansa, no? Ito po babasahin ko sa ABS-CBN News, no? Manila, the reported death toll from the combined effects of severe tropical storm Christine and Super Typhoon Leon has risen to 150. Dami hong namatay. Tapos with 115 people injured and 29 individuals still missing. No? The National Disaster Risk Reduction and Management Council. So yan po yung pinanggalingan po ng source nila, yung NDRRMC. So dalawa pa lang po yan. Meron pa hong noong November 8, may naglandfall uli. Ito po yung Typhoon Marce na itinaas po yung signal number 4, no, over the parts of Cagayan, Apayao, and Ilocos Norte. At kagabi po, nung nanonood kami ng 24 oras, ngayon po, yung bagyong Nika magpapaulan po sa dako na naman po ng Cagayan. So kung mapapansin nyo, yung dumaan po sa atin sapagkat tayo po ay hanggang December po yan eh. Every year naman yan. Kaya nga yung bagyo, in alphabetical ang pagbibigay ng pangalan. Ibig sabihin, kung N pa lang, ilan pa lang po yun. Hindi pa ho ganong, meron pa nga nakakarating ng Y eh. No, mga kapatid. So ibig sabihin, there are more to come. No, kaya po ang pamagat ng aking paksa na itatapik, no, mga kapatid, ay God is good all the time. But this story is limited only to the story of Joseph. No, ito pong Genesis, mga kapatid, this was written by Moses in the wilderness of Sinai during 1513 BC. No, yan po sinulat niya doon sa ilang nung sila po ay 40 years po naging gala doon. No, dahil po sa kasalanan pinagagawa rin nila. Kaya hindi sila kagad nakapasok doon sa lupang pangako. At ito yung panahon na naisulat po yan ni Moses, mga kapatid. Sapagkat, ito pong isang katotohanan eh. May nagtanong po kasi sa akin, bakit yung Bicol region, doon marami yung namatay? Ibig bang sabihin doon makasalanan ng mga tao? Sabi ko hindi, kasi ang kasalanan kahit saan meron. Minsan nga sa isip natin wag na tayong lumayo. Sa isang araw, aminin natin to sa hindi. Sabi nga po ng isang host na bading, aminin. Minsan nga sa pag-iisip na lang natin, sa utak na lang natin, nakakapag-isip po tayo ng kasalanan. Wag na tayong lumayo. How much more sa iba't ibang lugar? Meron yan, rampat yan. Nagkataon lang, mga kapatid, na doon po sa dakong yun ng Bicol, doon marami pong nagkaroon ng casualties of death. At even pagkawala po ng kanilang bahay at ari-arian, hindi lang po ng mga buhay, mga kapatid. Isang bagay po yung tiyak, yung binabanggit po sa Hebrews 9:27, ang kamatayan darating sa tao. Ngunit kung sa paanong paraan, kung sa paanong paraan, hindi po yan sinabi. Kasi may namamatay po sa aksidente. May namamatay sa natural disaster, kagaya po yan yung mga bagyo. At meron din pong namamatay sa sakit. At din po sa natural na kamatayan dahil sa katandaan. Alin man po doon, basta isang bagay po yung tiyak. Yung kamatayan aabot at darating sa bawat isa sa atin. Kung paano, hindi po sinabi. O kaya yan po, punta na po tayo sa ating pag-aaral sa banal na kasulatan. Ito pong aking ginawang topic, kung titingnan po ninyo, napakarami pong passages nito, pero ang gagawin ko lang po, para kumbaga po sa kinapkat na. Inedit na, mga kapatid. No? Ang pamagat po nito, God is good all the time, but the story was limited only to the story of Joseph. Si Jose. Number one, isang napakagandang tanong, sino po si Jose? Alam po ninyo, ito pong si Jacob, ang talagang gustong-gusto niya, ang talagang love na love niyang mapangasawa, mga kapatid, nung siya po'y tumaka sa kanyang nanay, dahil nagtangka po yung kanyang kuya, napatayin siya dahil 2 times pong ninakawan siya. Una, yung pagkapanganay, pangalawa, yung basbas. No?
Pinatakas po siya ng nanay niya, pumunta ka doon sa kapatid ko kay Laban. Ang mahal na mahal niya po talaga yung nagpapintig, nagpakabog ng puso niya, si Raquel. At itong Raquel neto, ang panganay po na naging anak niya kay Jacob, wala pong iba kundi si Jose. Dalawa lang po yung naging anak niya doon at yung bunso po, si Benjamin. Ngayon, kung tatanungin niyo ako, bakit naging 12? Kasi po, yan po'y galing sa 4 na babae. Si Silpa at saka si Bilha ay mga maid po ng magkapatid. Kasi dinaya po siya, no? Parang ito para to ano lang natin kumbaga sa ano maano yung puzzle. No? Dinaya po siya ni Laban, yung kapatid ng nanay niya. Sige, I will work for you for 7 years dahil love na love ko yung anak mo si Raquel. I will work for you for 7 years. Pinagpapala po siya ng Diyos. Lahat po ng hinahawakan niya mga alaga, mga hayop na dodoble yung kayamanan. So sabi niya, kung 7 years, ibibigay ko to, tapos na kagad. Teka muna. Nilasing siya, kasal na nila Lasing. Siyempre, pag lasing ka, na mga kapatid, ang ina-expect niya na si Pinga niya, binigay na, no? Binigay na ni Laban. Pag-gising niya, nagulat siya, ang nakita niya si Leia. Teka, hindi ito tama. Ang usapan natin, magtatrabaho ko sa iyo 7 years para kay Raquel. Teka muna, makinig ka muna. Ito ang kultura dito sa amin, ito ang kaugalian sa amin. Hindi mo makukuha yung bunso, ang kuhanin mo muna panganay, ibinibigay mo na maging asawa mo panganay bago yung bunso. Kaya magtrabaho ka another, ilan po? 7 years. Pero alam niyo po bang ba't ginawa yun? Kung ba't nangyari yung kay Jacob? Sa Bible po kasi mga kapatid, yung salita ng Diyos totoo. What you saw in Galatia, no? Chapter 6, what you sow, you will reap. 2 beses mong ninakawan yung kuya mo. Eto ang itinanim mo, eto aanihin mo. Niloko din siya. Ni Laban. Ang sabi siguro sa isip ni Laban, pag 7 years nang naku, parang kulang pa yung kayamanan ko. Alam niyo, ganun ang tao Hindi ko makontento. 7 years lang ang klino na, teka, another, dadayain ko to. Ang ibinigay, siyempre, lasing Ang ibinigay, yung panganay si Leia. Ngayon, yung dalawang magkapatid na yan, si Leia at saka si Raquel, meron din po siyang mga tinatawag na maid. Si Bilha at saka si Silpa. Nagkaroon din po siya ng mga anak doon, kaya po nabuo yung 12 magkakapatid. No? Ang pinakamaraming anak po si Leia. Siya po yung nanay ni Ruben na panganay po ng angka ng Israel. Si Sibulon, si Sakar, mga anak niya po yan, mga kapatid. Pero doon lang po tayo iikot. Siya po yung pinaka-firstborn son po ni Raquel kay Jacob na kalaunan tinawag pong Israel. No, mga kapatid. At ito po, simulan po natin ang pagbasa. Dito po sisimulan ko sa Genesis 37, verse 3. Ito po hinano ko sa easy to read version. Ibig sabihin, mabababaw lang po yung pagkakasali niya para maunawa ang madali. Joseph was born at the time when his father Israel or Jacob was very old. So Israel loved him more than he loved his other sons. Jacob gave him a special coat which was long and very beautiful. Gusto ko pong manotice nyo to, tayo pong lahat na nagpapamilya, tayo pong lahat na may mga anak, kapag ka meron kang favoritism, minsan itong madalas na nangyayari. Nagre-raise ng nagtitrigger ng selos, ng inggit. No, meron ako nakausap na Muslim. Naging kliyente ko po siya. Madalas po siyang, kilala ni Lisa to. Pumupunta pa paggabi, magpapa-therapy lang sa akin, magpapa-acupressure therapy. Kinukumbinsi ako nun Kinukulit, alam mo sa amin, pagka naging Muslim ka, kaya sa amin, pagka, halimbawa, ako, 2 asawa ko, 2 kasi asawa niya Pagka itong asawa kong isa, yung una, binilihan ko ng damit, obligado ako sa batas naming mga Muslim, bilihan ko rin yung pangalawang asawa ko. Pag itong isa kong anak dito sa una, binilihan ko ng remote control na kotse-kotsihan, obligado rin ako na bilihan ko yung ikalawa dahil yun ang batas sa Islam. So ibig sabihin, no partiality. Minsan kasi nakaka-create po, ito po, totoo talaga to.
Na kapag ka ikaw may anak na 5, 3, tapos may favoritism ka, naku, pera ito, totoong-totoo ito. Pag yung paboritong-paborito mo, pagka ikaw umalis na, malamang yung dalawang hindi mo paborito, magtutulong yan. Ito dahilan eh. Oh, ito dahilan eh. Diba? Minsan ito, totoo yan. Kahit tanong mo niya sa mga psychologists, dapat hindi tayo ganun kasi mamaya makikita natin what's the effect of this. No, ito na. Kaya kayo kung papasok kayo sa pagpapamilya, dapat ganito tayo. Matuto tayo sa history nila. Sapagkat yung Bible sinulat para po matuto tayo sa kanila. Tuloy po natin. When Joseph's brothers saw that their father loved Joseph more than they loved them, they hated their brother. Pansinin niyo po ano na-create? They hated their brother. Because of this, they refused to say nice things to him. Eto na. Nagdi-divide, nagkakaroon ng division na dapat united dahil one family lang eh. Ito pa sa panahon natin ngayon, ang totoo hindi lang naman yan na nagdi-divide eh. Pansinin niyo po sa bawat pamilyang Pilipino, nasa hapagkain na sabay-sabay kumakain, ang nagdi-divide po dyan sa kainan na yan, cellphone. Pag nagting, titigil lang pagkain. Magkakatabi yan ha, nanay, tatay. Oh, totoo yan hindi. Nanay, tatay, hindi nagkikibo ang magkakatabi. Kasi pag nagaling, uting. Wala na, hindi na nakakain. Kaya yung pagkain, tumagal lang tumagal. Bakit? Kaka-reply, kaka-ano. Pero yung magkakasama na yan, magkakaharap sa pagkainan, hindi nag-uusap-usap pero magkakatabi. Bakit? Sometimes, or most of the time, cellphone divide the family. Tama? Totoo yan. Araw-araw na buhay natin, pagkaya nakalapag. Sa kainan, tingnan mo. Kainan dapat yan, mabilis lang yan eh. Sa kainan dapat nag-uusap yung pamilya, no? Kumusta na anak? Wala na eh, wala na yun eh. Diba? Saan po nakatutok? Dito. Minsan nga, yung anak ko eh, naliligo na lang eh. Pag nabasa yan, tapos na naman tayo, wala tayong pambili na naman ng panibago. Diba? Pero yung CR na lang, wala nang kapayapaan, dala pa rin. Diba? Matutulog na lang. Wala nang pahinga eh. China-charge. Naka-charge siya na lobat ha, ginagamit pa rin. Uy, tantanan mo na yan. Uy, pagpahingahin mo naman. Di ba? Yun o yung makikita natin dito. At isa pa ho nagpasama, yung nanaginip po siya. No, kaya sabi ko sa inyo, ikakapkat ko to eh. Ang panaginip po niya, yung trigo daw ho na itinanim nila, yung 11 trigo, lahat po yun nagbaw sa trigo niya. So nung nasabi niya yun, sa kanyang mga kapatid, lalong nagalit sa kanya, ano ibig sabihin? Magiging hari ka at kami babaw sa iyo. Kwento niya rin po yan sa kanyang ama, kay Jacob. Sabi ni Jacob, ibig mo sabihin kami ng nanay mo, yuyukod sa iyo? At dahil po doon, lalo po silang nagalit. Ito pa, lalo na pong nagalit. Pero kung ipapas forward nyo po istorya, ito po bang panaginip na ito ay hindi po naging totoo po ba o hindi? Ito po. Basahin po natin yung binabanggit, i-pass forward po natin. Dito po mababasa po natin in 42 verse 6. Parang pinas forward po natin. Now Joseph was the governor of the land in the whole Egypt, the person who sold grain to all his people. So when Joseph arrived, they bowed down to him, their faces to the ground. Totoo po ba o hindi? So yung panaginip niya, hindi lang ho panaginip. Naging realidad. No, mga kapatid, prinoclaim po siya ng hari ng Ehipto, ng paraon na maging gobernador ng buong bayan po ng Ehipto. No? At yung kanyang panaginip, hindi lang po naging basta panaginip, naging realidad yun. So, pinas forward ko lang. Balik tayo uli doon sa
pangyayaring yon. So one time, tinahian po siya ng kanyang ama dahil siya po yung paborito eh. Alam niyo po sa historical background kung bakit po siya naging paborito. Ang kultura ho pala ng mga Israelita, pag nagkakaroon po sila ng anak sa katandaan, kasi nung ipinanganak po si Joseph, ang edad po ni Israel is 91. According po sa lahat ng komentaryong aking nabasa, nagkakaisa po sila. Bagamat hindi po binanggit ng Bible yon, sa komentaryo tiningnan ko po. At sa kultura po nila, pagka ikaw ay nagkaroon ng anak ng gano'n ng edad mo, 91, kumbaga sa anak mo yun sa katandaan, kaya po nakasulat sa Tagalog, anak niya sa katandaan. Ibig sabihin, wise, no? Mas magaling, mas full of wisdom. Dahil the more you mature daw, mas nagiging maalam ka sa buhay. So kaya mahal na mahal yun. The same din po nung sumunod sa kanya, si Benjamin. No, mga kapatid. Kaya mahal na mahal po niya. At tinahian po siya ng coat na sari-sari po ang kulang. Doon po lalong nagselos yung mga kapatid niya. At ini-illustrate po ng mga kapatid yung quote na yon bilang siya po yung tagapagmana o heir, no? Bilang siya po yung magmamana, no, ng kanyang ama na si Jacob. Kaya dahil doon mga kapatid, one time inutusan po ni Jacob yung kanyang anak na si Jose. Tingnan mo nga yung mga kapatid mo kasi lahat ng mga kapatid niya, ang trabaho po nila pastor ng mga tupa. Inutusan siya, tingnan mo yung lagay nila, yung mga kapatid mo at saka yung mga alaga nating tupa. Kasi nung araw po, nasusukat po yung yaman ng tao kung sa ngayon binibilang yung dami ng pera at ari-arian. Nung araw iba, sa dami ng mga hayop. So doon po nasusukat kung gaano kayaman ang isang tao. Sa dami ng mga hayop at dami ng mga alipin o slaves. So yun po yung tingnan natin in 37 ng Genesis. One day, Joseph brothers went to Shechem to care for their father's sheep. Jacob said to Joseph, "Go to Shechem, your brothers are there with my sheep." Joseph answered, "I will go." So ito na po, parang ipapas forward ko lang. Nakita siya ng mga kapatid niya, siyempre selos na selos eh. Tapos hindi lang yung selos, may galit pa. Alam niyo kung bakit, ano po yung nagbigay ng gatong sa galit nila? Yung panaginip niya 2 times. Yung pangalawang times doon sa grain, yung grain po ng mga trigo. Sabi niya, yung trigo ko, yun na nag-stand out, lahat kayo na yung 11 trigo. Ibig sabihin yung 11 kapatid niya, lahat yung nag-bow down sa akin. Parang yun pa yung kinagalit nila. Kaya nung nakita na, eto na yung mapanaginipin. Ganito gawin natin, patayin natin to. So they plan, eto po yung nakakalungkot totoo to. Yung inggit, yung selos, it can lead yung worst to kill. Kaya meron pang kanta, too much love will kill you. Nakarelate si sis. Sa sobrang pagmamahal mo, yung iba nakakapatay dahil sa sobrang pagmamahal pag nakaramdam ng selos. No? Kaya kinakailangan kaya mo mag-control ng feeling. Kailangan mo mag-control ng damdamin. No, mga kapatid. Sapagkat ang pinaka-worst niyan, it can lead you to kill. Gaya po dito. Pinagplanuhan na siya. Ang plano po, detalyado. Sabi niya, ang plano nila, ihuhulog siya doon sa balon na walang tubig. Kasi nung araw po, kaya po naguhukay yung mga tao ng balon para po merong tubig na doon po kasi yung pangangailangan nila eh. Kahit po sa panahon natin ngayon, di bali ng okay na walang kuryente, wag lang walang tubig. Bakit? 70% ng katawan natin binubuo ng tubig. Kailangan natin uminom. Kailangan natin maglaba. Kailangan natin maligo. Kailangan natin mag-toothbrush. Lahat po ng tubig. Maglaba, tubig pa rin. Diba? Pero hindi po lahat ng nahuhukay nilang balon may tubig. Meron pong tinatawag na walang laman na tubig na balon. At doon po nila planong ihulog itong si Jose. Pagkatapos papatayin nila, ang plano nila, yung papatayin nilang hayop, lalagay nila doon yung dugo doon sa tinahi mismong coat ng tatay niya. At ay papalabasin nila, kinain ng mabangis na hayop. So parang pinas-forward ko na to.
So anong nangyari? Eto na, nabuo na yung plano. Sabi ni Huda, si Huda kasi isa rin po sa kapatid nila na nakatatanda din. Sabi niya, ano mapaprofit natin kung papatayin natin yan? Una, magkakaroon tayo ng kasalanan at konsensya. Eh, di pa tayo kumita. Ganito na lang, may bumababa, ayan, mga Midyanita, mga Ismailita, mga ngalakal, maraming dala pong spices, ibebenta nila, pupunta ng Egypt. Ibenta na lang natin siya. At dito po, nakasulat po sa ERB, they sold Joseph ang halaga 20 silver coins. No? 20 silver coins. Binenta nila. No? Pagkabenta po sa kanya, so pansinin niyo po, dalawa na po yung masamang nangyari. Ano po yung una? They plan to kill him. Ihulog po siya doon sa isang balon na walang laman tubig. Nagbago po yung plano. Imbis na patayin, ibinenta na lang. Number 2. Pagdating po ng mga Madianites, ng mga Ismailita sa Egypt, binenta naman din po uli siya. Kanino po siya binenta? Kay Potiphar. Sino po si Potiphar? Siya po yung pinakakapitan ng hari po ng Egypt. He is the captain of King of Egypt ni Pharaoh. So binenta po siya ron. So pagkabenta po sa kanya doon, mga kapatid, bless po siya ng Diyos, lahat po ng mahawakan ng kanyang kamay, kahit na ano po yan, plants, hayop, alinmang sa nasasakupan po ni Potiphar, lahat po pinapa-unlad ng Diyos. Nung nakita po yun ni Potiphar, naku, pinagpala ng Diyos ang taong ito. Ang ginawa po ni Potiphar, inappoint po kagad siya sa higher rank. Naging magkapatay po sila ni Potiphar. Lahat po ng ari-arian ni Potiphar, siya po yung namamahala. Gaya na silang magkalibel. No, mga kapatid, ganun po siya pidblinis. Kaya lang po, mga kapatid, may problema rito. Alam niyo po kung ano yung problema? Gusto ko, babasahin ko po sa inyo. Ito po yung naging problema. Na problema po. Kaya ito minsan sinasabi to madalas na binabanggit to ng dati. Ito na po. Ito po yung binabanggit ko, ayon 39:6 ng Genesis. So Potiphar allowed Joseph to take responsibility for everything in the house. Potiphar didn't have to worry about anything except deciding what to eat. Joseph was very handsome and good looking. Ito na problema. Kaya anong dati, meron hong kasabihan sa Facebook, pogi problem. Ang gandang lalaki ni Jose. Ito na. Ito na, dito na nagkaroon na naman ng another problema na bumangon. No? Very handsome. Bukod po doon sa very handsome, meron pang binanggit dito, good looking man. Handsome na, good looking pa. Kasi hindi naman ho ng lahat ng handsome, good looking eh. Ito, lahat nasa kanya, sabi nga nung kanta, nasa iyo na ang lahat. Ito yun. Ito, akmang-akma kay Jose. No? At meron pa mga ibang pagdidescribe, yung kanyang pisngi, mamula-mula. Tisoy. Eh di ba lahat yan yung pinapangarap ng ng lahat ng kababaihan? Eh mangangarap ka lang naman, yung kapangarap na. Di ba? Yung masasabi mo talaga, I am blessed. Di ba? Eh paano kung hindi gwapo? Ang tawag, I am cursed. Joke lang, kapatid. So ito na. Dahil po, yan ang katangian niya doon na nagkaroon ng problema. Ito po, in verse 7, after some time, the wife of Joseph Master, yung asawa na ni Potiphar, no, began to pay special attention to him. Eh, sino ba namang hindi may in love? Gwapo na. Very handsome na. Good looking pa. Kumbaga sa irresistible. Parang axe. Diba? So, eto na. One day, she said to him, sleep with me. Kumbaga sa gusto magpalahi. Sa isang madaling salita, gandang lalaki. Gusto ko ganyan yung lahi ko. Yung problema, ito, kasal na to eh.
Kasal siya kay Potiphar, asawa na siya ni Potiphar. Di ba kumbaga sa ano, nilagay ka na nga parang kumbaga ano, galang mo na yun, respeto mo na yun Pwede kong pakialaman lahat dito, ipinagkatiwala sa akin ng master ko, maliban lang sa asawa niya. Verse 8, but Joseph refused. He said, my master trust me. This is the keyword. Alam niyo mga kapatid, ang pinakamahirap hanapin sa mundong ito, tapat. Kahit sa kumpanya po, ang pinakamahirap hanapin, trustworthy. Kahit po sa kaibigan, huwag na tayong lumayo. Hindi naman lahat ng kaibigan natin tapat sa atin Meron nandyan lang pagka sa kasayahan na ililibre mo paano kung wala ka ng panlibre? Wala nang pakinabang sa'yo. Diba? Sabi daw, ang tunay na kaibigan, ups and down, hindi ka iiwan, ikaw ay sasamahan. Mga kapatid. Sabi po niya, he trusts me with everything his house. He has given me responsibility for everything. My master has made me almost equal to him. Pasino po yung ginamit niya? My master made me almost equal to him in this house. I cannot sleep with his wife. That is wrong. It is a sin against God. Against God. And he is quoting number 7 commandment. Thou shall not commit adultery. Yung po yung kino-quote niya at alam niya. Sabi niya masama po yung pinagkatiwalaan ako Yung pagtitiwalang yun, hindi ko sasayangin ni katitingman. Kasi alam niyo po mga kapatid, ito po ang totoo sa mundong ginagalawan natin. Mahirap pong kuwanin ang tiwala. Tama? It's so very hard to earn trust. But, so pass. Napakadaling iwala. Konting pagkakamali lang. Konting pagbibitray lang. Yung trust na yan. Boom. Ang bilis mawala. Tama yan di ba? Kaya nga sa Pilipinas, meron pang mga rating gaano ka-trustworthy yung president, yung vice president, yung pinaka-Supreme Court Justice. Di ba meron tinatawag na trust rating? Napakahirap anihin yung tiwala, pero napakabilis lang mawala. Konting pagkakamali mo lang, boom, basag ang tiwala. Yung po yung sinabi niya, ayokong kasalanan sa Diyos yun. It is a sin against God. Pansinin niyo po yung dito binanggit niya. Siya po yung taong talagang may takot sa Diyos. Alam niya yung pagkakatiwalang binigay sa kanya was given to him once. Hindi po pwedeng ibigay sa kanya ng twice. Tama? Once lang. Pero yung once na yun, napakadali pong mawala sa konting pagkakamali lang. Sa konting hindi pagtatapat. Nawawala yun. Sabi nga ng isang matalinong napakinggan ko, kayong ninakaw mo 5 centimos, kayong ninakaw mo 1,000,000, the same din po yung kasalanan ginawa mo, parehas pagnanakaw. Hindi mo pwedeng sabihin 5 lang naman yung ninakaw ko sa kanya 1,000,000. Ba't parehas kami ng kategorya? Kasi parehang pagnanakaw yung ginawa nyo. Hindi naman pinag-uusapan yung laki ng amount ng ninakaw nyo, kung hindi yung nalabag ninyo. Tama? Kaya yun po yung nangyari. Eto po, one day. Hindi po yung kanta ni ano to ni Bob Marley. One day, dumating po yung ano na yan, pangyayari. Na siya lang po yung naiwan at saka yung asawa ni Potiphar. At ginagawa po niya yung kanyang gawain bilang siya po yung katiwala ni Potiphar. Wala pong ibang tao doon, sila lang. Grinap po siya ng babae. Ito po, ang tagal kong binabasa itong paulit-ulit. Kasi madalas, majority ang rapist, lalaki. Dito sa time na to iba nangyari. Dito ko napatunayan, meron din pala. Akala ko lalaki lagi ang manre-rape o mandadahas. Meron din pala sa sobra sigurong gandang lalaki talaga ni Jose. At sobrang good looking. Dinahas po siya. At sa pangdadahas niya, dahil takot po siya magkasala sa Diyos na ikapitong kasalanan
Kasi pag-aari na ho ni Potiphar yung kasal sila eh. Naiwan po yung coat niya doon. Nagtatakbo po siya ng napakabilis, hindi po siya nahawakan. Ito na po ang naging pagkakataon. Kumbaga sa isang babae, eto, tatanungin ko kayo mga kababaihan ha. Siyempre, kumbaga sa ano, ang baba na ng moral nyo nun. Magdadahas na kayo eh. So ano ang escape? Meron po siyang plan A. Ang plan A niya, kinuha niya yung coat, nagsisigaw siya. Dinahas ako, sabi kang Tagalog. Hindi siyempre na-alarma yung mga bantay. Takbo. Eh naiwan yung ano, may ebidensya eh. Yung coat, naiwan. Dumating ngayon yung Potiphar, kwento. Eh yung Hebreo, binuha mong pinagkatiwala mo rito eh. Inatake ako. Gusto akong dahasin. Siyempre, kumbaga sa ano, kahit sinong lalaki, iiputang pa yata ako sa ulo nito. Ang ginawa, no, pinakulong po siya. Ilan na po? Ilang kamalasan na? Eh, nauna, plano siyang patayin, hindi natuloy. Inahon siya doon sa balon na walang tubig. Binenta na lang. Yung mga Bedouinite, siyempre, negosyante yun eh. Pagdating sa Egypt, binenta uli na naman siya. Kanina po, kay Potiphar, pinagpala na po siya ron. Yung problema, ang gandang lalaki niya, good looking siya, na-inlove sa kanya yung asawa ni Potiphar. Dinahas po siya. At naiwan po yung coat. Pang-apat, ang ginawa po ni Potiphar na hakbang, ipinakulong. At doon po sa kulungan, mga kapatid, dahil siya po'y lalaki ng Diyos, si Joseph, mga kapatid, eh naging malapit po sa kanya yung pinaka-in-chief na guard roon. At lahat po ng mga bilanggo doon, ipinagkatiwala sa kanya under his care. At lahat po ng ginagawa niya, binibless ng Diyos, pinauunlad. Kaya ginawa na naman po siyang pinaka-chief, siya yung pinakamataas doon. One day po, nagalit yung Pero sa dalawa po niyang tauhan. Yung isa po, yung baker ng Pero. At yung isa, yung cupbearer, yung tagahawak po ng sarok. Sa galit po niya, ang ginawa po niya hakbang, ipinakulong itong dalawang ito. At nasa ilalim po ng pangangasiwa ni Jose. At pareho po sila, ang dalawang ito na naginip. To make the story short, ito yung panaginip na nalungkot sila, nakita sila ni Jose. O ano ba nangyari sa inyo? Ba't ang tatanlay ninyo? Eh, parehas kaming na naginip eh. Eh, ikaw, ano ba panaginip mo? Diba? Mahirap ipaliwanag. Sabi ni Jose, Diyos ang makapagpapaliwanag ng mga panaginip. Sabihin mo sa akin. Sinabi po. Sabi niya, nanaginip ako. Meron daw 3 branches ng ano, nung makita ko yon, nakita ko yung sarili ko na nagbibigay uli ako ng cup doon sa hari at nakatayo uli ako sa kanya. Sabi niya, yung 3 branches na nakita mo, 3 araw. After 3 days na ito, ang hari, palalayain ka at ibabalik kang muli sa iyong trabaho bilang cupbearer. Lapit naman yung baker. Naginip siya, 3 bakol at nakita ko yung ulo na doon sa basket. Sabi niya, itong ibig sabihin ng panaginip mo, yung 3 nakita mo na bakol, 3 araw. At yung ulo naman, after ng 3 araw, pag pinakawalan ka ng hari dito, pupugutan ka ng ulo. Sabi no ni Jose doon sa cupbearer, pagka ikaw naman ay nangyari na yan, sana wag mo kalimutan, hindi ako dapat makulong dito. Kinidnap lang ako, wala akong kasalanan. Tapos ibinenta ako sa mga ngalakal. Hindi ako dapat makulong dito, wala akong kasalanan. Sinabi ng cupbearer, okay. So nangyari po, nung birthday ng Pero, nangyari na yung hula. Binalik niya yung cupbearer sa kanyang trabaho, tapos yung baker naman, pinugutan ng ulo after 3 days pagkakawala. So ito po, nakalimutan ng cupbearer yung kabutihan na ginawa sa kanya ni Jose. After 2 years, mga kapatid, na naginip po yung Pero. Ito na po yun. Nasa climax na tayo ng istorya. Ang panaginip po niya, hindi ko nababanggitin yung isang panaginip dahil the same din naman, na naginip po niya sa ilog daw po ng River Nile sa Egypt. Usog. Tapos,
After some time, is meron din pong umahong 7 baka din, pero ang papangit, ang papayat. At kinain po nung 7 papangit na ito at papapayat na mga baka, yung mga matatabang 7 baka. The same din po yung nanaginip sa about sa uhay. Nabagabag yung hari. Pinatawag niya lahat ng matatalino sa kanyang kaharian. Walang makapagpaliwanag kung ano ibig sabihin. Doon po naalala ng cupbearer yung kanyang nagawang pagkakamali. Ay, may kasalanan ako, hari. Kasi nung natutunan ako sa kulungan, merong isang batang Hebreo doon. Sabi niya, gwapo, good looking. Sabi niya, nang parehas kami na naginip ng beggar dahil pinarusahan mo nga kami, pinakulong mo kami, nagalit ka sa amin sa mga pagkakamali namin. At parehas niyang ipinaliwanag yung mga panaginip namin at lahat yun naging totoo. Lahat yun nagkatotoo base kung paano niya sinabi, paano niya kwento, paano niya paniliwanag, ganun ang nangyari. Ang sabi nung pero, kuhanin mo sa akin yung lalaking yun. At isa po na hindi ko makakalimutan na binanggit niya ron, nung kinuha po siya, ang ginawa po niyang number 1, nag-shave po siya, nag-ayos siya. Ibig sabihin, siguro matagal po siya nakakulog doon kasi after 2 years, nung managinip yung hari, 2 years, matagal na yun. 365 days ang isang taon. Biruin mo, doble nun. Di ba? Siyempre, tinubuhan na siya ng maraming ano. Ibig sabihin, kung harap ka sa hari, ibig sabihin, presentable ka dapat. The same din, haharap tayo sa Diyos ngayon. Huwag naman yung nakatsinelas tayo, nakasando tayo. Kasi kung haharap ka nga sa pero, sa hari, kinakailangan presentable ka eh. Tapos sasamba ka, nakasando ka lang, nakakung ano ka lang. Eh, ang haharapin natin ngayon, Diyos. Ang kaharap natin, Diyos, dapat presentable din tayo. Mga gwapo at magaganda tayo. At saka yung suot natin na mga kasuotan na yun talagang, kumbaga sa ano yung pandiinan. Di ba mga kapatid? Kasi sa Diyos tayo harap eh. So yun na po mga kapatid. To make the story short, ang ginawa po sa kanya ng Pharaoh, mga kapatid, siya po'y ginawang gobernador ng buong bayan po ng Ehipto. Lahat po ng pamamahala, maging po yung singsing ng hari na meron pong selyo, na kapag nagbabatas, ilalagay po doon yung seal para sabihin ito'y may selyo ng hari, ano man yung batas na lalabas doon, mga kautusan na may selyo ng hari, ibinigay po kay Jose. At lahat po ng pagpapasya na mangyayari pong masaganang pag-aani ng 7 taon, ipinamahala din po kay Jose. At maging sa darito ding pang 7 taon tagutom na wala pong magtatanim at mag-aani, pinamahala din po kay Jose. You know mga kapatid, yung isang napakagandang, to make the story short, ipapas forward ko na doon sa second to the last verse. Ganito po yung nangyari. Pinas forward ko po yung nabalita. Ang kwento niya mga kapatid, nung lahat ng mga bansa nung nagtagutom na yung kanilang mga pera, ari-ariang pinambibili na nila. 7 years eh. Pati pato po yung pinaka-worst, wala na silang maibenta, ang binenta na po nila yung sarili nila as slaves. Kaya po yung Egypt nung time pong yan, napakayaman po ng Egypt. Sapagkat sila lang po yung meron pong trigo, sila lang po yung meron pagkain na bibili ka. Mga kapatid. Kaya yumaman po ang Egypt talaga dyan. Talagang dumami yung kanilang kayamanan. Sapagkat sa kanila ka lang po makakabili. Pinaka-worst, nung wala na humaibili, yung sarili na nila binenta nila as slaves to Pharaoh, doon po sa king ng Egypt. Ito na po, yung babasahin ko yung second to the last verse. Sabi po niya in Genesis 45:7, nung mangyari na po yung kanyang kalalagayan na ang taas na ng kanyang pwesto. So God sent me here ahead of you so that I can save your people in this country. Ang tinutukoy po, mga kapatid, yung bayang Israel. Naalala niyo po yung sinabing the remnant shall return. Dati tinuturo po ni Brother Jim yan, ni Brother Jay, yung isang nalabi ay muling manunumbalik. No? To preserve yung lahi po ng Israel dahil mamamatay sa famine. Pinagpauna, sabi niya, huwag kayong magalit. Nagpakilala siya sa mga kapatid niya eh. Kasi ang alam po talaga nila, patay na si Jose. Kasi yung pinakita nilang tinahi po ng tatay niya na napakagandang coat, pinakita niya may bahid po ng mga dugo ng pinatay nilang Pinalabas po nila, pinatay siya ng mababangis na hayop.
So ang alam ng tatay niya, patay na siya eh. Sabi niya, hindi, huwag kayong magalit sa sarili niyo. Diyos ang nagplano ng lahat ng bagay na ito. Kaya po yung pamagat natin sa topic natin, God is good all the time. Sabi niya, so God sent me here. So ang nag-ayos ng lahat ng mga bagay, mga kapatid, hindi po tao. Naging daan lang yun. Nagalit sa kanya yung mga kapatid niya. Anong ibig sabihin? Magiging hari ka namin? Totoo talaga. Bumaw sila literal. Nung hindi pa siya nagpapakilala, ako yung kapatid niyo. Sabi niya, so God sent me here ahead of you so that I can save your people in this country. Sapagkat nasa Egypt sila. It was not your fault. I was sent here. It was God's plan. Nakuha niya po, it was God's plan. God made me like father to Pero. Ginawa daw siyang ng Diyos na parang ama sa hari ng Ehipto. Bakit po? Sa lahat ng pagpapayo eh. Kung ano mangyayari sa 7-7, 7 tag-ani na sagana, at 7 famine, tag-gutom, sa lahat. Yung pinagkaloob sa kanya ng Diyos na wisdom, grabe talaga mga kapatid. I am the governor over all this house and over all Egypt. Sabi niya. And Joseph said, hurry up and go to my father. Tell him his son Joseph sent this message. God made me governor of Egypt. So come here to me quickly. Don't wait. At tatapusin ko po ito mga kapatid, itong mensaheng ito sa isang napakagandang kwento. Story time. Sa isang malaking kaharian, mga kapatid, meron pong hari at meron po siyang assistant na napakalapit sa kanya na very close to him. Pero itong assistant na to, meron po itong hindi gusto laging sinasabi ng kanyang assistant. Sabi, ayoko lagi ko naririnig yan. Ano po, guess what kung ano yung kanya sinasabi? God is good all the time. Nung manakawan po siya, itong assistant na to ng hari, sinabi niya, God is good all the time. Nung siya po'y mahulog sa kabayo, sinabi na naman niya, God is good all the time. Pinaka-worst, nung nasunugan po siya ng bahay, sinabi na naman niya, God is good all the time. Pero dahil doon, sabi ng hari, wala, hindi naman na-akos ng masama sa akin yun, okay lang. Kahit na lagi niya sinasabi yan, lagi niyang bukang bibig. One time po, nagpasya po yung hari na manghunting ng usa sa kagubatan. Sinama po niya siyempre yung kanyang assistant. At nung nakakita po siya ng isang napakagandang usa, no, na tinarget niya ng arrow niya para panain. Ang nangyari ho, na aksidente yung hari, yung pinakatampo niya, natamaan ng arrow na natapyas. Guess what kung ano yung sinabi ng assistant niya? Sabi po ng assistant niya, God is good all the time. Nagalit ngayon yung hari. Grabe ka naman. Na-aksidente na nga ako, naputulan na ako ng hinlalaki. God is good all the time. Tay, paano kung mapugot yung ulo ko? Ganon din ba sasabihin mo? Sobra ka naman. Sa galit po ng hari, pinakulong niya po yung assistant niya. So, nung pinakulong niya, after 2 weeks na nakalipas na medyo umihilom na yung kanyang daliring na sugatan, nagpasya uli yung hari na mag-hunting. Nag-hunting na naman siya. Pero hindi niya na kasama yung kanyang assistant kasi pinakulong niya. Ang nangyari po, napahiwalay po siya sa mga kasamahan niya, mga sundalo, ng mga tauhan niya. Nakidnap po siya ng isang tribo doon sa kagubatan. At nung nakidnap po siya, ang plano po ng mga tribong kumidap sa kanya, gagawin po siyang handog sa kanilang Diyos-Diyosan. So eto na. Nung ihahanda na po siya para maging sakripisyo sa kanilang mga Diyos-Diyosan, yung isa pong pari ng tribong yun, ina-expect muna yung hari. Ina-expect. Lahat ng ano niya. Teka muna, hindi natin pwedeng ihandog sa Diyos-Diyosan to. Bakit? Putol yung lalaki niya, yung tang. Imperfecto, hindi tatanggapin ng Diyos-Diyosan natin. Pakawalan niya yan. Hindi tayo tatanggapin sa handog na yan. Nung pinakawalan po siya, doon niya naisip yung sinasabi niyo kanyang pinakamalapit na kaibigang assistant that God is good all the time. So nung nakapalit po siya sa kaharian niya, kwento niya sa kanyang assistant,
Ganito nangyari. So pinakawala niya. Guess what kung ano yung sinabi ng assistant? Sabi po ng assistant niya, no, may kwento niya, God is good all the time. Ano ka ba naman? Ayan na naman eh. Pinakulong na nga kita at lahat. Sasabihin mo pa, God is good all the time? Eh hari, ito po kasi yung dahilan. Eh di ba kung ako'y hindi mo pinakulong, mga hunting ka, natural, isasama mo ako. Mahuhuli tayong dalawa. Eh ikaw, meron kang depekto sa daliri, pakakawalan ka, eh ako wala. Di ako yung magiging handog at sakripisyo doon sa kanilang Diyos-Diyosan. Kaya God is good all the time. Kung ano man ho yung pinagdadaanan natin, kung meron man tayong mga kapatid na nasa lamtapo ng bagyo, no? Ano man ho yung rason, maaaring hindi mo malaman sa hinaharap kung anong rason ba't ka nandyan. Pero later malalaman mo, kagaya ko ng kwento at ganon din nung kay Jose, no? O kahit na hindi mo pa malaman, mga kapatid ko, kahit na hindi mo pa malaman ang dahilan kung bakit ka nandoon, isipin mo na lang mga kapatid, ang katotohanan na meron po sa mundong ito. Number 1, olives are pressed to release oil. Totoo yan. Pinepress po yan para makapag-release ng oil. Seeds grow in darkness. Totoo po yan. Grapes must be crushed to make wine. And diamonds form under pressure. Whenever you feel pressed, crush, under pressure, or in the darkness, you are in the powerful place of transformation to bring out the best version of you para lalo kang patatagin, lalo kang patigasin sa anumang pagsubok pang darating at hamon ng buhay na darating. Mga kapatid ko. Nawa po, maisip natin sa mundong ito, may mga bagay talagang hindi maiiwasan kagaya po ng bagyo. Isa lang po yung pangako ng Diyos, mga kapatid, hindi niya tayo iiwan sa anumang pagsubok. Hindi po niya pinangakong aalisin niya ang pagsubok. Ang pangako niya, hindi ka niya iiwan. Hindi ho totoo yung pinapangaral ng mga prosperity preaching na kapag lingkod na kayo ng Diyos, wala ng pagsubok. May pagsubok. Habang ang tao nabubuhay, may pagsubok. Pero isa po yung pangako ng Diyos, hindi niya tayo iiwan sa anumang laban na meron tayo. At huwag natin kalilimutan, kung tayo po'y dumadaan sa press, tayo po'y nasa darkness, kung tayo po'y nakakrush, God, ang ginagawa po ng Diyos, nagtatrabaho pa po siya sa atin para lalong ilabas ang better version of us. Muli, isang magandang umaga po sa ating lahat. God is good all the time.